Napakapalad ng senior citizen sa Pilipinas. Bagong panukala, siguradong ikatutuwa ng mga seniors. Ang buong detalye, alamin sa bidyong ito. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel dahil dapat updated ka. Isyushera! Magandang araw po sa mga minamahal nating senior citizens. Kayo ba ay isa sa mga senior citizen na nagnanais pang makapagtrabaho at kumita pa rin ng pera? Malakas at masigla pa sa mga gawain? Gustong makatulong sa mga gastusin sa bahay? Siguradong matutuwa ka sa bagong panukala na ito na makatutulong hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa iyong mga anak at apo. Ang House Bill number 8972 na ito ay naglalayong tanggapin ang mga senior citizen bilang empleyado ng mga kumpanya. Sa ilalim ng bill na ito, at least 1% ng mga posisyon sa gobyerno, opisina o korporasyon ay dapat ilaan sa mga senior citizens. Hindi lamang yan. Ang mga kumpanyang may 100 empleyado pataas ay dapat maglaan ng 1% ng posisyon para sa mga seniors. At ang mga kumpanyang may mas mababa sa 100 empleyado ay dapat mag-hire pa rin ng seniors. Dapat talagang maipatupad na ito sa lalong madaling panahon dahil marami pa rin ang produktibo at competent sa ating mga senior citizens. Ang panukalang ito ay inihain mismo ni ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na siya namang labis na ikinutuwa ng National Commission of Senior Citizens. Ito ay sa tulong rin ng iba pang mga mambabatas. Ayon kay NCSC Chairman Attorney Franklin Quijano, we're actually trying to encourage senior citizens to be more productive by encouraging enterprises to support them and enterprises to be created. Of course, employment is part of it at natutuwa tayo dahil maraming senior citizens ang naghahanap ng trabaho dahil gusto nilang magamit ang kanilang oras sa makabuluhang bagay. They possess the skill and the stability in the focus work. Ayon pa kay Quijano, dapat flexible ang work schedule ng mga hired senior citizens. At dapat rin silang bigyan ng maayos at disenteng sweldo. Bukod pa sa magandang balitang iyan, ang NCSC ay nag-launch ng Philippine Plan of Action for the Senior Citizens and the Guidelines for the Philippine Age-Friendly Local Governments, Age-Friendly Cities, Municipalities and Communities. Dagdag pa ni Quijano, with these two initiatives, we hope that the whole nation and the whole government will put their movement in cadence para matulungan hindi lamang ang senior citizens, hindi lamang ang mga bata, hindi lamang iyong babae, kung hindi lahat ng age groups. Talagang napakapalad ng ating mga senior citizens. Dahil ayon kay Quijano, sa ibang bansa ay walang mga ganitong pagpapahalaga sa mga nakatatanda. Tulad na lamang ng only in the Philippines na 20% discount sa mga seniors. Ang senior citizen lane na nai-enjoy rin ng mga nagpupuntang foreigners dito sa ating bansa. Hirit pa ng commissioner, when the citizen is still productive, bakit mo pipigilan? Mensahe naman ng isang senior citizen na nagtatrabaho bilang isang service crew sa isang fast food chain na si Lola Rose, 92 years old, maghanap buhay kayo hanggat malakas. At nang tayo ay mabuhay, huwag kayong manghihingi sa mga pinaghirapan ng iba. Laging tumawag kayo sa Lord. Laging yan ang kaagapayan nyo. Kayo po, kung kayo po ang tatanungin, gusto nyo bang tanggalin ang retirement age sa bansa?
Nais nyo bang makapagtrabaho pa para sa inyong mga pangangailangan? Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.